Mga angel, oh, yan yung Calgary ngayon, oh. White Christmas talaga ngayon. Ganda po dito pagka in person kayo, yung mga puno na nalagyan po ng mga snow, yung mga sanga-sanga. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga angel. So yos. Hula ho mga ka-angel, ito man po yung lingkod yung katropa at kalakwat siya Kuya JJ. So mga ka-angel, madaling araw, umaga sa Calgary, mga around 7. Pero ganito po, madilim mga ka-angel, tingnan yung paligid mga ka-angel, oh. Yan, oh. Yan. Tignan nyo naman po yung paligid. White Christmas ang dating mga ka-angel. Yan mga ka-angel, oh. Yan. Yan, tignan nyo po yung mga, yan, White Christmas. Ang paligid mga angel, oh. Yan. Yan. Mga nasa minus 17 po yata ngayon. So go-drive tayo ulit mga angel. So yan, go-drive tayo ulit. At papakita ko yung maya pag maliwanag na yung ang daan. Papakita ko yung itsura naman. Okay mga angel, see you. So ayan mga angel, at mamuti-muti po yung Calgary ngayon mga angel, oh. Talagang punong-puno po ng mga snow. Yung mga puno po na nalaglag na po, yung mga dahon ay napalitan po ng snow. So kumapit po yung mga snow. So ang ganda po ng itsura mga angel, parang white na Encantadia area. So ayan. At maganda po itsura mga angel pagka in person. At kakaiba po yung dating. Para feeling nyo po nasa paraiso ng mga puting paligid mga angel. Ayan, oh. So ang temperature ngayon dito sa Calgary mga angel ay nasa 15, 16, 17. Naglalaro po yan, depende po sa location. So ito, at clear naman yung mga daan na mga angel. Yan, nakikita nyo naman. Basta sundan nyo po lang po yan yung parang bakat po ng mga car para clear, hindi kayo nakalutang po sa snow. At dubleng ingat, at kailangan po malayo pa lang, nagmi-minor na tayo pagka stop sign o mga traffic light. Ayan mga angel. So ayan, dito po yung mga isa sa mga community po ng Calgary. So ayan mga angel, at mahilig tayo mag-drive mga angel para maikot-ikot po kayo dito sa Calgary. Kaya ganito ang ginagawa natin para mai-share ko sa inyo kung ano yung itsura po ng Canada, especially po dito sa Calgary. So ayan mga angel, at yan, at ito, at sana na-appreciate nyo itong mga video nito na pinapakita ko sa inyo. Kaya mga angel, ang Calgary ngayon. So ayan, makikita nyo po yung itsura mga angel, oh. Parang White Christmas na yung itsura dahil puting-puti po ngayon yung mga puno mga angel. So ang current temperature ngayon sa Calgary ay around na sa minus 15, minus 16. So malamig po mga angel, pero normal na lang po yan dito. So wala pa po yun yung mga malamig. Yan po yung mga minus 20 ay lower na. Yung mga minus 20, minus 30, minus 40. Tapos with a wind chill, pumapalo po ng minus 50 mga kanyal, 50. So as long as naman po na complete attire po kayo, no problem. Complete boots,
complete po yung mga jackets and everything, gloves especially, ay okay lang po yan mga ka-angel. At sanayan lang po yan mga ka-angel. Yan po ang buhay dito sa Canada. Kita yung mga white mga ka-angel, oh. Yan sa gilid, ay dito tayo idik. Ayan, oh. Yan. So magkagas po tayo ngayon sa pinakamurang gas station dito sa Calgary mga ka-angel. Na-feature ko lang pa yan ilang beses dito sa mga nakaraang vlog natin. At ito mga ka-angel ay mura dahil po nasa lupa po, nasa land po siya ng mga kapatid nating First Nation, yung mga original po na Canadian dito sa Canada mga ka-angel. So sila po ay may mga kumbaga special na status dito sa Canada. At wala pong tax mga ka-angel yung mga kapatid nating mga First Nation. So dito po sa Southwest Calgary, sa Chutina area. So yan. At of course pagka po bumisita kayo dito, dyan po ang mura mga ka-angel. At mura din po yung katabi niyang gas station na it runs by the government of Chutina as well. At dalawa po mga ka-angel, malapit po yung isa bago, malapit po sa Grey Eagle Casino. So dalawa po yan. Mas kumbaga 0.02% lang po yung 0.02 lang po yung difference nila. So mura. Dalawang Chutina gas station at saka one Costco mga ka-angel dito sa Chutina area. So kita nyo mga paligid mga ka-angel, oh. Puti-puti talaga, oh. So ayan. So mga ka-angel ay nakapag-upload tayo ng bus. Yung pinakita ko nung one time kung paano yung isang paraan po ng pag-travel dito sa Alberta, especially dito sa Calgary going to Edmonton, vice versa. At yan po yung Flixbus mga ka-angel ay base po yan sa Europe mga ka-angel, sa Germany. At meron na po silang mga operation dito sa North America, especially dito sa Canada at saka United States sa US. At sa South America, mga Brazil mga ka-angel. At meron na rin po sila sa India mga ka-angel. So meron na ka-start lang po doon sa Asia at sa pasang part po ng Europe. So yun mga ka-angel, at mura mga ka-angel yung kinompute natin yung Edmonton, Calgary to Edmonton. It takes binayaran lang natin mga ka-angel is 27 plus may additional sana for almost $5 na nakalimutan ko lang yung tawag doon. So around na sa 32 more or less mga ka-angel yung binayaran lang natin na pamasahe. $32, 32 mga ka-angel, more or less. Pagka total na lahat from Calgary to Edmonton. At yung bilis niya po hindi po matagal mga ka-angel. Yung nakuha natin it takes only 3 hours and 50 minutes, something like that, or 3 hours 15-20 minutes. Almost similar po pagka nag-private car po kayo. So mabilis siya mga ka-angel. Yun lang nga, nagpapaliwanag yung driver na kung hindi po necessary na magbaba dito sa Red Deer ay wag na pong bumaba. Kung naihi lang mga ka-angel o meron naman pong washroom sa likod ng bus, so no problem. Kaya para at least hindi sila umbay kung hindi mag-antay na matagal doon para makalarga na at on time pa rin na makarating po sa Canada, sa Edmonton mga ka-angel. So pagka po i-take nyo po yan, piliin nyo po yung Southgate na terminal kasi very convenient mga ka-angel. Pag doon po yung terminal, and then may shopping mall, pwede kayong magmuni-muni muna kain, and then meron siyang train station. Yan yung ETS or mga bus station. So malaki po yung terminal na yon. So maganda, Southgate, very convenient. At pwede ka lang ngayong mag-train o mag-bus na lang kung saan kayo pupunta sa Edmonton. Southgate mga ka-angel, piliin nyo yan. At iba mga ka-angel, pagka-check nyo pa yung website ay marami silang trip sa mga ka-angel, sa isang araw. So hanggang hapon po yan.
umaga hanggang hapon. Dito po sa may terminal din po siya dito mga ka-angel, dito sa may Southland, sa South Center Mall, South Center Mall. Sa South lang kalagay, sa downtown, at meron din dito sa Northeast, malapit sa airport. So marami po yan, yung Flixbus. At maganda mga ka-angel, mura. At very good kasi yung Greyhound dati na nagse-service dito sa Canada ay pinull out na nila since the pandemic. So wala nang service yung Greyhound, although may mga iba pang bus company din nagse-service, kaya no problem yung mode of transportation pag wala pa ko yung car. Ay mga ka-angel, 129 ngayon, so 1.29 doon po sa Costco mga 1.27 yan. So ayan mga ka-angel. So ito mga ka-angel, sa right, sa mga nakatira po dito sa Southwest, dito sa right mga ka-angel, ayan, i-develop na naman nila diyan at magtatayo ng mga establishment at work opportunity na naman po yan. I-monitor nyo po yan. Dito sa area na ito mga ka-angel is TAZA, T as in Tango, A as in Alpha, at saka Z as in Zebra, at saka A as in Alpha. So TAZA District po yung tawag dito sa area na ito. Titignan nyo po yan sa internet at makikita nyo po yung mga, kung may open, actually may nakikita ako sa mga Indeed na opening dito. Baka sakaling makuha nyo yung work, at least kung malapit kayo dito, syempre hindi kayo mag-travel lang malayo. So maki-opportunity dito, at mga na yung area mga dyan, napaka-refreshing dahil away from the hustle bustle ng downtown area, yung mga commercial area doon, at saka malapit po yung bagong community na Alpine at saka Vermilion. So yan, dito yan mga ka-angel, doon, so doon pag nakikita sa dulo, dyan po yung yung new community ng Vermilion at saka Alpine. At saka pretty sure in the coming years dadagdagan na naman ang community yan. Yan mga ka-angel sa dulo doon, no? So yan sa right mga ka-angel, ayan yung sinasabi ko, yan sa right. Yan, dinedevelop na naman nila dyan, parang binubuldozer nila, pinapatag ganyan para tayuan na naman establishment yan, I'm for sure. Yan, kaya magandang opportunity mga ka-angel, sa lalo especially sa mga malapit dito sa Southwest na itong area na ito. Yan. So alam niyo mga ka-angel, ano lang tayo makalikot, mapag-search lang tayo, ay actually marami tayong pwedeng ma-applyan. So wag lang tayong mamili-mili muna for the meantime, at least may trabaho, and then after pagka nagtatrabaho na po tayo, keep on searching pa rin kung ano yung gusto nyong work. At least meron kayong income habang nag-search pa kayo ng ibang work na gusto nyo. Ayan mga ka-angel, sa right, ayan, papasilip natin ko na yan. Ayan, sinasabi ko na dinevelop na naman nila. Yan. So doon naman po yung dulo, doon yung kung sinasabi kong new community. Pwede kung may gusto yung manirahan dito sa banda na ito, ay pwede kayong maging kwardyaan. May magandang mga community riyan kasi parang hilly, at kumbaga may overlooking din siyang dating. So yan, turn left tayo dito mga angel at magagas tayo. At yan mga angel, white Christmas, yung mga puno, yung mga Christmas tree, ay yung mga pine tree. Ayan yan lang po, ganito lang po ang buhay dito mga angel. Kaya ito sinishare lang natin at least magkaroon kayo ng idea yung mga kapatid natin na sa ibang bansa outside po ng Canada. Kung may gusto nyo pong pumunta dito, ganito po ang itsura po ng sa ngayon ng Canada, kasi winter time, but it takes only hanggang yung mga kasagsagan ni January, February, mga yan 127 mga angel, 1.27 yung yung per liter, which is good kasi nung nakaraan mga 1.3 at 1.4. Sa ibang gas station mga ganun ang presyo, pero dito mura talaga mga angel. Ito yung pinaka cheap na gas station dito sa Calgary area, as far as I know, mga angel, kasi lagi tayo nagdadrive, naikot-ikot na natin yung Calgary. Ito yung aking nakita na mura. Tsaka yung katabi po na dalawang gas station dito rin sa area na ito.
Ayan, kaya madaming mga pila mga Angel, kikita nyo. Yan, kasi yung mga, siyempre yung iba nagtitipid din, lalo yung mga nagta-travel. So ganun talaga ang buhay mga Angel. So hanap tayo ng medyo hindi busy. Dito na tayo, pwede dito kasi puro mga kotse lang, mabilis lang siya magkarga mga Angel. Yun mga Angel, huwag niyong bubundutan yung mga RV, yung mga truck, kasi malaki po yung tangke niyan, matatagalan kayo lalo. Ay, yung mga sakto lang na car ng bubundutan ninyo para madali lang siya matapos. So ayan mga Angel, at nag-aantay tayo na yung turn natin. So ayun mga Angel, ang kaya ano natin sa Edmonton ay gusto kong i-explore lahat para at least ma-share ko sa inyo yung yung mode, isa sa mga mode of transportation dito sa Canada, especially sa Alberta. Marami mo naman pong bus company na nagse-service po yung city ng Edmonton at Calgary. At saka mga Angel, yung hanggang sa Lethbridge City yan mga Angel, sa south, sa yung service ng bus na yun, taka stopover sa Red Deer. And they might expand it to the other major cities of Alberta, maybe Medicine Hat, Grand Prairie, maybe soon, kasi nagka-start lang po kasi nila a couple of years ago. Kaya ganon, at it's a good thing kasi at least may marami tayong option na mode of transportation. At alam nyo mga Angel, yung Calgary at saka Edmonton, meron na silang matagal ng plano na pagtatayo po ng Hyperloop. Hyperloop mga Angel, alam nyo po yung parang maglev train. Yung maglev is a magnetized, nakalutang siya sa parang relays ganyan, pero hindi naka-attach yung parang body niya doon sa parang magnet. Alam mo yung magnet pagka kumukontra siya hindi talaga kumbaga mag-stick, parang ganyan. Parang imagine niyo yung gano'n nakalutang maglev. Yun po yung may latest technology ngayon sa Japan, sa Europe, China ganyan. Ay dito naman po parang magnetized pero tube siya mga Angel. So mabilis, ito yung pinakamabilis kasi nag-race po siya ng 1,000 km/h. Parang airplane na mga Angel. So matagal ng plano, and nasa planning stage sila. Is almost done na yata sa mga yung pag-aaral kung saan dadaan, at saka after that maybe bidding, the budget ganyan. Ano niya mga Angel, initial parang phase 1 niya is Calgary to Edmonton, and there's a stopover also in Red Deer. So yung Red Deer mga Angel ay gitna po ng in between ng two big cities ng Alberta, Calgary, Edmonton. So yung Red Deer, yung Red Deer ay one of the fast growing city right now. So there's a business there, kaya kailangan nila mag-stop over doon siguro. But you have the choice maybe na meron sigurong biyahe na Calgary, Edmonton lang, walang stopover, or meron ding may stopover sa Red Deer. So ang initial plan na mga station niya mga Angel ay dito sa Calgary International Airport, meron station dito sa Calgary Downtown Business District. Pagdating naman po sa, of course, sa Red Deer, at then po stopover niya sa downtown din ng Red Deer. Then sa Edmonton, stopover sa Edmonton International Airport, at saka sa Edmonton Business District sa downtown din. Siyempre, mga business ganyan. So in that case, mas mabilis po yung transportation ng mga businesses pag yung pwede pong gawing cargo rin yon. So 1,000 km/h ang bilis niya mga Angel. Yung sa ngayon, ang pinakamabilis yata, if I'm not mistaken, is around 600 or to 700 km/h ang pinakamabilis na mga train ngayon sa Japan or I think sa China. So mabilis mga Angel. Hopefully success yung plan na yan. At least malaking tulong po kasi mga ka-Angel, yung Calgary at saka Edmonton ay nagbo-boom sila ngayon, especially ngayon na nagsisilipatan yung mga business, yung mga tao dito. Yung ang dami kong nakikitang license plate ng car dito, Ontario, British Columbia, even Quebec. Maybe the cost of living, the real estate cost ay less tax, walang tax. It's only from the federal, yung GST. Kaya ganun mga Angel, yung mga dahilan siguro na nagsisilipatan sila dito. Kasi doon sa mga provinces, yung British Columbia at Ontario, mataas po yung mga real estate dyan. Yung mga nangangarap na magkabahay ay $1 million yung mga
o close to million more or less yung mga single houses. Dito more or less 500, 600, 700 meron ka ng single house mga ka-angel. Kaya dito malaking opportunity, mas malaki yung chance na magkabahay ka kung pangarap ang bahay compare mo sa mga provinces na yon. So ganoon talaga, isa sa mga dahilan kasi may mga kakilala ko na ganoon ang laging purpose nila. Kasi kung nga naman mga ka-angel, mas maganda kung may property ka sa bahay. Alam niyo mga ka-angel, hindi tayo eksperto, pero sa aking opinion ay ngayon tumataas po yung rental ng mga rental company o mas mataas pa yung rental minsan. Usually sa ngayon mga ka-angel ay mas mataas ang rental na kaysa sa mortgage, yung pagbabayad ka ng sarili mong bahay. So in that case mga ka-angel ay mas yung nagre-rental ka kasi mga ka-angel, para kang nagtatapon ng pera. Pagka kasi nagkaroon ka ng bahay, mortgage, ay binagbabayad ka pero parang savings ang dating. Kasi let's say for example 300,000 yung bahay mo, example lang. Now, for 5 years, nagbabayad ka, and then, para mong sinisave mga ka-angel. So, in 5 years, let's say, naka 100,000 kang bayad sa bangko na. So, may balance ka pang 200,000 mga ka-angel. Now, pagka ibinenta yung bahay mo, for example, tumaas siya ng 100,000, naging 400,000 yung value ng bahay mo after 5 years. Pagka, for example, ibenta na yan, at 400 ang value, magkano nung binili mo? 300 minus magkano yung binayad mo after 5 years? 100. So ang balance mo na lang sa bangko is 200,000. Now yung the rest ay iyo na. So pag nabenta mo ng 400,000 mga ka-angel, ang balance mo na lang doon sa bangko is 200,000. Then may 200,000 ka na pag binenta plus yung yun na nga yung kumbaga tawag dito equity po ng bahay. So yun mga ka-angel, at kumbaga may napupuntahan yung pera mo pagka po nag-mortgage ka. Yun po ang advantage sa nagre-rent. So yun mga ka-angel, kung may chances, try and try. Kung ma-decline, try again. Huwag mawalan ng pag-asa. So magagasa tayo mga ka-angel, at dito lang susunod tayo dito. Ayan, so forward tayo dito mga ka-angel, at tayo natin matapos to. Buti na lang, diretso lang tayo. So kwento tayo mamaya mga ka-angel, bagkas muna ako. So yun mga ka-angel, at tapos na tayo nag-gas. Uwi na muna tayo. So yun yung sinasabi ko mga ka-angel, kung may paraan, kung may way, try nyo pong mag-inquire kung sa bahay. Hindi po kayo importante mga ka-angel kanong klaseng bahay yan. Starting house mga ka-angel. Kasi importante po sa inyo na yon. What I mean is that mortgage siya, may napupuntahan po yung pera ninyo na binabayad kasi po nagre-rent po kayo. Hindi po kayo importante po na maganda mansion, importante inyo na starting house mga ka-angel. Kasi pagka po nakaluwag kayo after 5 years, usually ganoon po yung kontrata, pwede nyo naman po kasi mag-upgrade, pwede ko ibenta dito sa mostly mga ka-angel. Ang bahay dito ay nag-grow siya, tumataas ang value, unlike po sa car na bumababa ang value ng car. Kaya wag po tayo magpakalaksari sa car, unahin natin yung matitirhan natin kasi may value siya mga ka-angel. So in that case, pagka po yung tahanan ninyo o yung bahay mga ka-angel, habang tumatagal lumalaki yung value, nagkakaroon kayo ng property na pwede nyo maibenta, nakikita kayo mga ka-angel. Let's say kumuha ka ng, pagsabihin man nating maliit lang, okay lang yan. After 5 years lumaki yung value, and then let's say naging, tulad ng example ko kanina, 300 naging 400,000 after 5 years. Pagka ibenta nyo yun for 400,000, magkano ang balance yung bangko? 200,000, 400,000 minus the 200,000, meron kayong 200,000 na kita. And pwede yung pang down ng bahay, pwede kayong mag-upgrade ng bigger house o yung gusto nyong house. Kasi mayroon na kayong parang kinita na kumbaga na may equity po yung bahay mga ka-angel. So in that case ay may napuntahan po yung pera ninyo.
So yun mga ka-angel, pagka mahirap kumuha ng pangarap na bahay, it's okay. Huwag po natin pilitin. Importante, initial house lang mga ka-angel. So yun mga ka-angel, at hindi po tayo mortgage o realtor o mortgage broker o sa bangko mga ka-angel. Nagsishare lang po ako ng sa aking opinion na naman po yan. Pero sa parang experience ko na rin, isi-share. Ito mga ka-angel, at wala pong halong yabang yung mga ganitong ginagawa natin. Gusto ko po kasing makapag-share sa inyo yung mga na-experience natin na pwedeng makatulong po sa inyo lahat. Tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, huwag po tayong magsiraan, magtulungan po tayong Pilipino. Dahil ang Pilipino dito sa Calgary, sa Canada mga ka-angel, ay hinahangaan halos lahat po ng lahi dito. Canada is a diverse country, maraming iba't ibang lahi, pero pagka po nakakamit tayo ng mga ibang lahi, ay laki ang paghanga nila sa atin. Ang dami nilang good impression, very happy, respectful, hardworking, easygoing, at madaling matuto sa trabaho mga ka-angel. Yun yung mga quality na hinahangaan nila, at siyempre mga relihiyoso. Hinahangaan nila sa atin na sana wag nating sirain yan sa dahil lang sa pag-iinggitan, pagsisiraan. Sana wag po mga ka-angel. Huwag po tayong mainggit, huwag po tayong mamanira ng kapwa natin. Pangit po yan mga ka-angel. Magtulungan po tayo mga ka-angel. Pinagpapapala po yung mga taong humble, yung mga hindi po naninira ng mga tao. So sana wag nating siraan yung mga gandang impression na yan sa atin dito sa Canada. Hindi lang po sa Canada, sa iba't ibang lugar po, sa iba't ibang country. Dahil po, they respect us that much mga ka-angel. So yun ang aking may bahagi lang sa inyo mga ka-angel, at dadagdagan natin yung topic na yan in the coming videos. Parang naihapyaw ko lang, parang naisingit ko lang kasi siyempre hindi pa natin nagkaroon ng topic ng ganyan dapat sa bahay, but gagawa tayo ng separate video ng ganyan, at may share ko yung mga magagandang kumbaga positive outcome pagka nagkaroon po ito ng bahay. Okay mga ka-angel, at ito mga ka-angel, uwi na muna tayo, at nakikita nyo naman yung paligid ngayon. Nasa Stony Trail tayo sa west side, ay punong-puno po ng snow, but it's okay. Yung daan po kiniklear nila, as you can see. Nilagyan po ng asin yan para matunaw mga buhangin, para magiging rough siya. The road is okay, but always be careful in driving, kasi may mga aggressive na driver pa rin, at saka siyempre may mga part po na icy at saka slidey, madulas. Okay mga ka-angel, at tabayan pa rin ninyo yung mga video natin sa US, sa Colorado escapade natin. Itutuloy ko na ulit mag-upload doon, at pasensya na po kung minsan hindi tayo nakakapag-upload dahil may busy minsan at marami tayong inaasikaso. But I appreciate yung mga panonood, yung mga pag-comment ninyo mga ka-angel, pag-subscribe nyo sa akin, I really appreciate. At may God bless you always. At sana nakakatulong ako lagi sa mga video ko. Joker tayo minsan mga ka-angel, minsan hinahaluan ko ng mga kunting jokes yung video natin. At gusto ko lang yung mag-umiti, hindi puro serious. So sana tuloy-tuloy ang antabay o subaybay ninyo dito sa buhay natin dito sa Canada. At sana makatulong ako sa inyo sa pang-araw-araw ninyong pagkikipagharap sa lahat ng hamon sa buhay, na lagi kong sinasabi, always take positive at always pray to God. Pray hard, it really works. Okay mga angel, hanggang sa sunod na video, at thank you very much. Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel. Sa lahat po ng social media, andun po lahat mga angel. So thank you very much po, at may God bless you always. Hanggang sa muli. Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.